Matandang wala raw kamag-anak. Iyan ang paulit-ulit na itinanim sa isip ni Nanay Rosa habang pinahihirapan siya sa loob ng sariling bahay. Ginawang katulong, kinulong sa compound at tinakot na huwag magsumbong. Dalawa lang kayo ng anak mo sa mundo. Pananakot nila. Kapag nagsalita ka, si Ariana ang pagdidiskatahan namin pag-uwi. Kaya sa bawat iyak, tahimik siya. Sa bawat pang-iinsulto, yuko ang ulo niya. Hanggang sa isang gabi, habang muli siyang minamaliit sa harap ng lahat, biglang bumukas ang pinto. At napatigil ang buong pamilya. Dahil naroon ang anak na akala nila ay malayo at walang alam. Hindi kailanman inakala ni Nanay Rosa na ang bahay na minsang tinawag niyang kadlungan ay unti-unting maging kulungan. Tahimik ang umaga sa compound ng pamilya ni Marco. Maaga pa lang ay gising na siya. Hindi dahil may naguutos, kundi dahil sanay ng katawan niyang bumangon bago pa man sumikat ang araw. Sa maliit na silid sa likod ng bahay, kung saan manipis sa kortina lang naghihiwalay sa kanya at sa labas, dahan-dahan siyang tumayo mula sa banig. Masakit ang likod, mabigat ang tuhod. Pero wala siyang oras para damhin iyon. Kailangan nang magluto. Dati bisita siya rito. Ina ng asawa ng anak niya. Iginagalang, tinatawag na nanay. Pero nang umalis si Ariana, papuntang abroad bilang domestic helper, unti-unting nagbago ang lahat. Sa simula yung mga pakiusap lang. Nanay, ikaw na muna magluto ha, busy kami eh. Nanay, ikaw na rin maglinis, saglit lang naman. Hanggang sa hindi na pakiusap ang tono kundi utos. Sa kusina, sinisindihan niya ang kalan. Isang simpleng ulam lang ang inihanda niya para sa kanila. Hindi para sa sarili. Alam niya ang lugar niya sa mesa. O mas tama, alam niyang wala siyang lugar doon. Habang hinihiwa ang sibuyas, narinig niya ang yabag ng paa. Lumabas si Aling Cora, nakapustura kahit na nasa loob lang ng bahay. Rosa, malamig ang boses nito. Bilisan mo, may pupuntahan kami mamaya. Oo, mahinang boses at sagot ni Rosa. Hindi na siya tumingin sa mata. Natutunan niya ng mas ligtas ang yuko kesa sa titig. Pagkatapos magluto, naglinis siya ng mesa. Hinugasan ng pinggan, naglaba ng mga damit na iniwan sa likod ng banyo. Sa bawat galaw, dama niya ang pagod. Pero mas mabigat ang pakiramdam na parang unti-unti siyang binubura sa bahay na ito. Isang hapon, habang nagwawali siya sa may garahe, napatingin siya sa lumang cellphone na itinago niya sa bulsa ng apron. Matagal niya na iyong hindi nagagamit. Takot siyang makita ng iba. Pero ngayon, hindi niya na napigilan ang sarili. Miss na miss niya na ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang umupo sa bangko at inilabas ang cellphone at pinindot ang pangalan ni Ariana. Nanginig ang daliri niya. Isang ring pa lang. Ano yan? Napatigil siya. Si Aling Cora. Ano po, cellphone ko lang po. Sagot niya. Pilit pinapakalma ang boses. Kanino ka tatawag? Matalim ang tingin. Sa anak ko lang po. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang inagaw ang cellphone sa kamay niya. Sa isang iglap, ibinato iyon sa sahig. Parang may nabasag din sa loob ni Nanay Rosa. Tumigil ka na, sigaw ni Aling Cora. Akala mo ba may tutulong sa'yo? Dalawa lang kayo sa mundo. Walang kamag-anak. Walang kakampi ang mga katulad mo. Napaupo si Nanay Rosa. Nanginginig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero bago pa man siya makapag-isip, at isa pa, dagdag ni Aling Cora. Yumuko na para magbantay ang mukha nila. Kapag nagsumbong ka, si Ariana ang pagdidiskatahan namin pag-uwi. Naiintindihan mo ba?
Parang may humigpit sa dibdib niya. Si Ariana. Sa gabing iyon, hindi siya kumain. Naupo lang siya sa likod ng bahay. Yakap ang tuhod habang pinipigilan ang hikbi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas at humingi ng tulong. Pero sa tuwing maiisip niya ang mukha ng anak niya, ang pagod ng ngiti sa video call, ang pangarap na binubuo sa ibang bansa, napipili niya na lang na manahimik. Kinabukasan, parang wala lang nangyari. Nagwalis siya, nagluto, naglinis. Parang multo na dumaan lang sa bahay. Nakikita kapag may kailangan. Hindi kapag may nararamdaman. Pinagbawalan na rin siyang makihalubilo sa kapitbahay. Kapag may kumakausap sa kanya, biglang may sisigaw mula sa loob. Rosa, pasok! Para bang krimen ang umiti sa iba. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo niyang naramdaman na wala na siyang boses. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil natutunan niyang walang makikinig. At sa katahimikang iyon, paulit-ulit niyang inuusal sa sarili ang iisang dasal. Basta ligtas lang ang anak ko, kahit ako nang mawala. Hindi sinabi ng direkta pero ramdam agad ni Nanay Rosa na may bagong tuntunin sa bahay. Hindi na siya pwedeng lumabas ng basta-basta. Noong unang linggo matapos masira ang cellphone niya, sinubukan pa rin niya magpatuloy sa nakasanayan. Isang umaga, napansin niyang wala ng asin sa kusina. Simpleng bagay lang. Dati kaya niyang ayusin mag-isa. Lumapit siya sa gate, hawak ang maliit na supot. Balak sanang bumili sa sari-sari store sa kanto. Hindi pa man niya nabubuksan ng gate, may boses nang sumigaw mula sa loob. Rosa! Saan ka pupunta? Napahinto siya. Si Aling Cora iyon. Nakatayo sa may pintuan. Nakapamewang. Ang tingin ay para bang may ginagawang mali ang matanda. Bibili lang ng asin? Sagot ni Nay Rosa. Diretso ang tono. Pagod pero kalmado. Hindi ka pwedeng lumabas na hindi nagpapaalam. Sabi pa ni Aling Cora. Ano namang balak mong ikalat sa labas? Hindi na nakasagot si Nanay Rosa. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil malinaw na hindi iyon pakikinggan. Tahimik siyang bumalik sa kusina. Iniwan ang supot sa mesa. Mula noon, nagsimula ng hindi sinasadyang pagkakulong. May kandado na ang gate. Hindi naman ito bago. Pero ngayon, pakiramdam niya hindi na lang yon para sa seguridad. Para na rin yon sa kanya. Sa tuwing lalapit siya roon, may sisilip na mata mula sa bintana. May boses na biglang tatawag ng pangalan niya. Rosa, bumalik ka dyan. Rosa, wag ka nga dyan. Isang hapon ay may kumatok sa gate. Isang kapitbahay na matagal niya nang kakilala. May dalang mangkok ng ulam. Nakasanayan na yon sa lugar. Kapag may handa, may nagbabahagian. Lumapit sana si Nanay Rosa pero naunahan siya ni Liza, ang kapatid ni Marco. Salamat! Mabilis na sabi ni Liza, sabay kuha ng mangkok. Okay lang si Nanay, nasa loob lang. Hindi man lang siya tiningnan, hindi man lang siya tinawag. Naiwan naman si Nanay Rosa sa may likod, parang anino sa sarili niyang katawan. Pagpasok ni Liza, ibinagsak nito ang mangkok sa mesa at lumingon sa kanya. Huwag ka nang lalapit sa gate. Naiintindihan mo? Tumango si Nanay Rosa. Hindi siya umimik. Mula sa sala narinig ang boses ni Aling Cora. Mabagal pero mabigat. At huwag mong iisipin na may maniniwala sa'yo kahit magsalita ka. Eh sino ka ba? Isang matandang walang pera. Walang papansin sa'yo, no? Parang may dumagan sa dibdib ni Nanay Rosa. Ilang beses niya nang narinig iyon, pero iba pa rin ang paulit-ulit na ipinapamukha sa'yo na wala kang halaga. At tandaan mo, dagdag ni Aling Cora, mas mababa ang boses at mas malinaw ang banta. Kapag nagsumbong ka,
mas lalo naming pahihirapan ang anak mo pag-uwi. Doon na lamang siya napapikit. Hindi niya kayang ipagsapalaran si Ariana. Simula noon, lumiit lalo ang mundo niya. Ang labas ng bahay naging bawal na lugar. Ang gate ay hangganan. Ang bawat yabag niya ay kailangang may pahintulot, kahit hindi iyon binigkas ang direkta. Kapag may dadaan na kapitbahay at babate, kailangan nilang yumuko at pumasok kaagad. Kapag may magtatanong kung kamusta siya, may sasagot agad mula sa loob ng bahay bago pa man siya makapagsalita. Okay lang siya, matanda na kasi. Parang iyon lang ang paliwanag sa lahat. Sa gabi, habang naguhugas siya ng pinggan sa likod ng bahay, naririnig niya ang ingay sa loob. Halakhakan, tunog ng plato, sabayang kainan sa hapag. Hindi siya mag-isa sa lababo. Malamig ang tubig, nanginginig ang kamay. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Tahimik lang, walang hikbi. Parang natutunan na ang katawan niya na pigilan ng sarili. Minsan naririnig niya nag-uusap ang pamilya tungkol sa pera, tungkol sa padala ni Ariana, tungkol sa gastusin. Hindi rin naman lalaban yan, sabi ni Liza. Wala namang pupuntahan. Tahimik si Nanay Rosa sa likod, pero malinaw ang bawat salita. Isang umaga, nadatnan niya si Marco sa garahe. Nag-aayos ng gamit. Naglakas loob siyang magsalita. Kailangan kong lumabas mamaya, may bibilhin ako. Hindi siya tiningnan ni Marco. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Sagot nito. Kaya ko naman. Nanay, putol ni Marco at malamig ang tono. Para rin naman sa ikabubuti mo yan, huwag ka nang magmatigas. Para sa ikabubuti mo. Paulit-ulit niyang inulit yon sa isip niya buong araw. Iyon ba ang tawag sa pagbabawal? Sa pananakot? Sa pagkakait ng kalayaan? Pagsapit ng gabi, naupo siya sa banig sa likod ng bahay. Yakap ang sarili. Doon lang siya nakaramdam na pwede siyang huminga. Doon lang siya pwedeng maging mahina. Kung hindi lang dahil kay Ariana, matagal na sana siyang sumigaw. Matagal na sana siyang lumabas at humingi ng tulong. Pero sa bawat banta, sa bawat paalala na ang anak niyang kapalit ng katahimikan niya, mas lalo niyang pinipiling manahimik. Hindi dahil wala siyang dignidad, kundi dahil isa siyang ina. At sa bahay na unti-unting naging kulungan, ang pananahimik ang tanging paraan niyang alam para protektahan ang anak na pinakamahal niya. Hindi sanay si Nanay Rosa na may nakakakita sa kanya kapag ka umiiyak. Pinipili niya lagi ang likod ng bahay, ang parte kung saan may lumang bangko, isang sirang paso at bakod na tinutubuan ng damo. Doon siya nauupo tuwing masyado ng mabigat ang dibdib. Doon niya hinahayaan ang mga luha na tumulo ng tahimik. Walang tunog, walang saksi. Pero sa araw na yon, hindi niya namamalayang may isang pares ng matang nakasilip mula sa kabilang bakod. Pagkatapos maglaba, masakit ang likod niya. Nanginginig ang kamay. Umupo siya sa bangko. Hawak ang basang panyo, hindi niya na napigilan ng luha. Hindi ito tiyak na may hikbi. Parang pagod lang na umapaw. Rosa? Napalingon siya. Nasa labas ng bakod ay si Alma, kapitbahay nila. May hawak siyang bayong. Mukhang kararating lang galing palengke. Kita naman sa mukha nito ang gulat. Okay ka lang ba? Tanong ni Alma na dahan-dahan ng boses. Mabilis namang pinunasan ni Nanay Rosa ang pisngi niya. Tumayo agad siya. Inayos ang damit. Ayos lang ako. Napagod lang. Pero halata. Kanina pa kita napapansin sabi ni Alma. Parang lagi ka na lang nandito sa likod. Hindi ka na rin lumalabas. Hindi agad nakasagot si Nanay Rosa. Sa loob niya, gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na bawal, na hindi siya pinapayagan, na natatakot siya.
Pero bago pa man siya makapagdesisyon, "Rosa?" Nanigas siya sa kinatatayuan. Lumabas si Liza. Mula sa likod bahay, mabilis ang hakbang. Kita ang iritasyon sa mukha. Tiningnan nito si Alma, tsaka ngumiti. Yung ngiting pangharap sa ibang tao. Ay, kapitbahay. Ayos na si nanay, medyo mahina lang talaga. Alam mo naman, may edad na, sabi ni Liza. Naramdaman ni Nanay Rosa ang pagkipot ng sikmura niya. Ay, ganun ba? Sagot naman ni Alma, pero hindi nawala ang pag-aalala sa mukha. Akala ko kasi okay lang talaga siya. Putol ni Liza, kami nang bahala sa kanya. Tumahimik si Nanay Rosa, hindi siya tumingin kay Alma. Takot siya, baka mabasa sa mukha niya ang totoo. Umalis si Alma na may bitbit na bigat sa dibdib. Hindi siya mapakali buong hapon. Hindi tugma ang sinasabi ng pamilya sa nakita niya mismo. Kilala niya si Nanay Rosa noon. Palangiti, palabate. Hindi takot makipagkwentuhan. Ngunit ngayon parang multo. Kinagabihan habang nagpapahinga si Alma, kinuha niya ang cellphone niya at naalala niya si Ariana, ang anak ni Nanay Rosa. Madalas niya itong makita noon sa video call. Masigla at laging nag-aalala sa ina. Binuksan niya ang Facebook at tinanap ang pangalan ni Ariana. Nakita niya ang profile, OFW at may mga post tungkol sa trabaho. Pagod, pangungulila sa pamilya at nag-type siya ng mensahe. "Hello, pasensya na kung biglaan lang ah. Ako po to, kapitbahay ng nanay ninyo." Natigil ang daliri niya. Binura at nag-type ulit. "May napansin lang po ako kanina. Umiiyak po kasi ang nanay niyo sa likod ng bahay." Huminga siya ng malalim. Alam niyang delikado ang pakikialam, pero mas delikado ang manahimik. Hindi pa niya napipindot ang send. Sa loob ng compound, hindi rin tulog ang mga mata ng pamilya ni Marco. Napansin ni Aling Cora ang pakikipag-usap ni Nanay Rosa kay Alma kanina. Hindi siya umimik noon pero hindi iyon nakaligtas sa isip niya. Sa hapunan, tahimik siyang kumain. Pero may plano na sa isip. "Marco," sabi niya pagkahugas ng pinggan. May kapitbahay na lumalapit sa matanda. "Ano?" tanong ni Marco. "Yung babae dyan sa kabila, nakita ko kanina." Nagkatinginan sina Marco at Liza. "Hindi maganda yan," sabi ni Liza. "Baka may makarating kay Ariana. Kailangan nating unahan." Sagot ni Aling Cora. "Ayoko may makabuo ng kung anong kwento." Kinabukasan, bago pa man makalabas si Alma ng bahay, may kumatok sa pinto nila. Pagkabukas niya ay nandoon si Marco. May dala pang ngiti at papel na parang galing sa opisina. "Magandang umaga," bati ni Marco. "Pasensya na ako, naka-istorbo ako. Gusto lang naming linawin yung nakita mo kahapon." Napakunot noo si Alma. Ano po yun?" Wala naman," sagot ni Marco. "Nagka-misunderstanding lang siguro. Medyo emosyonal lang si nanay nitong mga nakaraang araw. Alam mo naman, medyo may edad na." Sumingit si Liza na nasa likod. "Pero inaalagaan namin siya ha. Baka napakod lang talaga sa gawaing bahay." May bigat sa bawat salita ang binibitawan nila. "Maayos kami rito," dugtong ni Marco. "Ayaw lang naming mag-alala pa si Ariana. Mabigat ang trabaho niya sa abroad." Naramdaman naman ni Alma ang pagkailang. Parang masyadong handa ang paliwanag. Parang may pinagtatakpan. "Kung ganon," sagot nga niya. "Sana nga'y okay lang talaga siya." Ngumiti naman si Liza. "Of course, oo naman." Pag-alis nila, nananatiling nakatayo si Alma sa pinto. Hawak ang cellphone. Tiningnan niya ang draft na mensahe kay Ariana. Matagal. Sa huli, pinindot niya ang delete. Sa loob ng compound, pinatawag si Nanay Rosa. "May kinausap ka kahapon?" Malamig na sabi ni Aling Cora. Hindi naman sumagot si Nanay Rosa. "Kung anong problema mo?" Dugtong nito. "Dito lang yan. Huwag mong idadamay ang iba."
Lalo ng anak mo. Tahimik lang si Nanay Rosa. Nakayuko. Nanginginig ang kamay. Muntik na. Isang hakbang na lang at mabubunyag na sana ang lahat. Pero muli, nanaig ang takot. Para kay Ariana, pinili naman niyang manahimik. At hindi niya alam. Mas lalo lang lumalapit ang araw na hindi niya kayang itago ang katotohanan. Maaga nagising si Nanay Rosa noong araw na yon. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kaba. Hindi pa man siya tuluyang nakakatayo mula sa banig, may kumatok sa pinto ng maliit niyang silid. Rosa, bumangon ka na. Boses iyon ni Liza. Maikli, walang paligoy-ligoy. Paglabas niya, agad siyang inabutan ng damit. Isang blusa na hindi niya karaniwan. Desente, planchado, halatang bihirang gamitin. Isuot mo yan, sabi ni Liza. May tatawag. Hindi na kailangang itanong kung sino. Alam na agad ni Nanay Rosa, si Ariana. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ilang gabi na siyang hindi makatulog kakaisip kung paanong sasabihin sa anak ang totoo. Ilang beses niya nang binalikan sa isip ang mga salitang gusto niyang bitawan. Pero sa bawat plano, laging nauuwi sa parehong larawan. Ang mukha ni Ariana na napapahamak dahil sa kanya. Umupo ka dyan. Utos si Aling Cora, sabay turo sa upuan sa sala. Pinaupo siya sa tapat ng bintana kung saan may sapat na liwanag. Lumapit si Liza at inayos ang buhok niya. Hinaplos pababa, tinago ang mga hiblang puti. Parang inaayos ang isang bagay na ipapakita hindi lamang sa isang tao. Ngumiti ka lang. Bulong ni Aling Cora. Wala kang dapat sabihin kung hindi ka okay ka. Sa likod ng upuan, naramdaman ni Nanay Rosa ang presensya nila. Hindi siya lumingon, pero ramdam niyang nakabantay sila. Maya-maya, tumunog ang cellphone. Video call. Ariana, basa ni Marco sa screen. Tsaka iniabot ang cellphone sa tapat ng mukha ni Nanay Rosa. Nag-flash ang screen at doon niya nakita ang anak niya. Nanay? Masiglang boses ni Ariana pero agad itong napalitan ng pagtataka. Nanay, kamusta ka? Sa isang iglap, gusto sanang gumuho ni Nanay Rosa. Gusto sana niyang ilabas ang lahat. Ang takot, ang gutom, ang pagkakakulong. Pero sa gilid ng mata niya nakita niya ang bahagyang pag-iling ni Aling Cora. Babala. Okay lang ako, sagot niya. Pilit ang ngiti. Ramdam niyang nanginginig ang labi niya. Sigurado ka? Tanong ni Ariana. Parang iba ka yata ngayon. Ay, sang ako. Ano ka ba? Ulit ni Nanay Rosa. Medyo pagod lang siguro. Sa likod naman ng kamera, umubo si Marco. Parang paalala. Kumakain ka ba ng maayos? Tanong ni Ariana. Tumango si Nanay Rosa. Oo. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon na hindi nababasag ang boses niya. Nanay, bakit parang nangangayayat ka? Pilit na tanong ni Ariana. May masakit pa sa'yo? Sandaling tumahimik ang paligid. Wala naman, sagot ni Nanay Rosa. Huwag ka mag-alala sa akin. Sa gilid nakapamewang si Liza. Si Aling Cora, diretso ang tingin sa kanya. Parang sinisigurong tama ang bawat salita. Kami nang bahala sa kanya. Singit naman ni Marco at ngumiti sa kamera. Inaalagaan namin siya. Tumango naman si Ariana. Pero hindi rin mawala ang kunot sa noo niya. Nanay, sabi nito na mas mababa ang boses. Kung may problema, biglang umusog si Aling Cora palapit. Halos hindi kita sa frame, pero ramdam ang presensya. Okay lang talaga. Mabilis sa sagot ni Nanay Rosa. Mas mabilis kaysa dapat. Masaya ako rito. Masaya. Salitang halos hindi niya makilala sa sarili niya. Tahimik si Ariana sa kabilang linya. Tinitigan nito ang ina. Parang may hinahanap.
Parang may kulang, parang may mali. Nanay, sabi niya ulit na mas mahinahon. Sabihin mo lang ha kung maayos ang lahat. Putol ni Marco. Huwag ka na mag-alala. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. May ilang segundong katahimikan. Bababa na ako, sabi ni Ariana sa huli. Magpahinga ka, Nay. Oo, sagot naman ni Nanay Rosa. Ingat ka, anak. Nagwakas ang tawag. Pagpatay ng cellphone, parang biglang bumagsak ang lahat ng lakas si Nanay Rosa. Napatungo siya. Mabigat ang dibdib. Parang may nakabara. Hayan, sabi ni Aling Cora. Di naman mahirap sumunod. Tumayo si Liza at inabot sa kanya ang apron. Balik ka na sa kusina. May huhugasan ka pa. Walang nagsabi ng salamat. Walang nagtalong kung okay lang siya. Sa kusina, habang naghuhugas ng pinggan, hindi niya mapigilan ng luha. Patak iyon sa tubig. Agad na nawawala. Parang siya. Umiiral pero hindi nakikita. Sa kabilang panig ng mundo, nakaupo si Ariana sa maliit niyang kwarto. Nakatitig sa cellphone. May mali. Ramdam niya iyon sa paraan ng pagsagot ng ina. Sa pilit ng ngiti, sa bilis ng mga sagot. Sa mga matang parang may takot. Kahit hindi malinaw kung saan. Pero wala siyang hawak na ebidensya. Walang sigaw, walang hingi ng tulong. At sa distansyang iyon, ang tanging magagawa niya na lamang ay ang maghintay. Kahit may mabigat na kutob na unti-unting bumabalot sa dibdib niya. Sa mata ng mga kapitbahay, maayos ang pamilya ni Marco. Tahimik ang bahay, malinis ang bakuran, at may mga panahong may dumadaang sasakyan na hindi pangkaraniwan sa lugar. Kapag may okasyon sa barangay, maayos silang manamit. Kapag may bisita, laging may handa. Hindi marangya pero sapat para ipakitang hindi sila naghihirap. Iyon ang larawan na gusto nilang makita ng lahat. Ang hindi alam ng iba, matagal nang wala ang negosyong kinakwento nila. Noon ay may maliit na trading business ang pamilya. Iyon ang madalas ikwento ni Marco sa mga kakilala. May pinapatakbo po kaming negosyo, sabi niya palagi. Pero ang totoo, ilang taon na itong nalugi. Unti-unting naubos ang kapital. Unti-unting nagpatong-patong ang utang. Ang naiwan na lang, ang bahay. At ang buwanang padala ni Ariana. Mula na magtrabaho si Ariana sa abroad bilang domestic helper, ang pera niya ang naging sandigan ng buong bahay. Kuryente, tubig, pagkain, maintenance. Kahit mga bigla ang gastusin, doon kinukuha. Pero hindi iyon sinasabi sa kanya ng buo. Kapag tumawag si Ariana, laging pareho ang linya ni Marco. Okay naman kami rito. Nakakaraos. Huwag ka na mag-alala. At si Nanay Rosa, nasa likod. Tahimik. Sa mga kapitbahay naman, ibang kwento ang lumalabas. Ay, mabait talagang pamilya ni Marco. Maririnig sa kanto. Inaalagaan nila yung matanda. May mga araw na makikita si Nanay Rosa na nakabihis ng maayos. Sinakay sa tricycle, may dala pang maliit na envelope. Check up lang, sagot ni Aling Cora kapag may nagtatanong. Mahina na kasi. Inaalagaan na namin. Ang hindi alam ng iba, pagkatapos ng check up, may iba pala itong lakad. Isang umaga, isinama si Nanay Rosa sa City Hall. Pinila siya sa mahabang pila ng mga senior citizen na humihingi ng tulong. Para raw sa gamot. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Sinabihan lang siyang pumila. May hawak siyang papel na may pangalan niya, edad at kung ano-anong detalye na hindi niya naman binasa. Pagdating sa harap, kinausap siya ng staff. Para saan po ang tulong? Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya kay Liza na nakatayo sa gilid. Para sa gamot. Sagot ni Liza sa halip na siya. May iniinom po siya. Tumango ang staff. Inabot ang maliit na halaga. Inilagay si Liza sa bag. Pag-uwi, hindi siya binilhan ng gamot.
Kinagabihan masakit pa rin ang ulo ni Nanay Rosa. Nahihilo siya, naghahanap ang katawan niya ng pahinga. Pero hindi iyon binigyan ng pansin. Sa labas ng compound, may isang nakakita, si Alma. Nadaanan niya ang City Hall noong araw na yon at namukaan naman siya ni Nanay Rosa sa pila. Nakayuko, tahimik, hawak ang papel. Parang hindi alam kung bakit naroon. Kinagabihan, kinausap niya ang isang kapitbahay. Parang ginagamit na lang si Nanay Rosa para sa kung ano-anong tulong. Pero mabilis din ang sagot ng pamilya ni Marco. Siya ang nagpumilit, sabi ni Aling Cora sa sino mang magtatanong. Gusto raw niyang makagamit ng serbisyo ng gobyerno. Matanda na, gusto na lang na may pakinabang. Parang kasalanan ba ngayon ng matanda? Sa loob ng bahay, patuloy pa rin ang pakitang tao. Kapag may bisita, pinapaupo si Nanay Rosa sa sala. Pinapakain ng maayos. Sa harap ng iba, may tsaa, may tinapay, may ngiti. Pag-alis ng bisita, balik sa dati. Balik sa likod ng bahay. Balik sa kusina. Balik sa gawain. May mga gabing naririnig ni Nanay Rosa ang usapan tungkol sa pera. Mahina pero malinaw. Padala na naman ni Ariana, sabi ni Liza minsan. Sakto to sa bayad sa kuryente. Huwag mo sasabihin kapos tayo, sagot ni Aling Cora. Nakakahiya. Nag-aalala siya roon. Singit ni Marco. Kanina sa tawag parang may duda na siya. Kaya nga ayusin niyo yung matandang yan kapag may tawag. Sagot pa ni Aling Cora. Siyang susi rito. Siya ang susi. Iyon ang salitang tumatak sa isip ni Nanay Rosa. Hindi siya tao sa mga sandaling yon, kundi gamit, mukha, patunay, pantakip. Kinabukasan, may dumaan na barangay health worker. Nagtanong kung kumusta si Nanay Rosa. Inaalagaan namin, sagot agad ni Aling Cora. Kita niyo naman, diba pinapacheck up pa nga namin? Tumango ang health worker, kontento na sa sagot. Sa likod ng bahay, nakaupo si Nanay Rosa sa bangko. Tahimik, mahina ang katawan pero malinaw ang isip. Alam niya hindi siya inaalagaan, ginagamit siya. At sa bawat araw na ginagampanan ng pamilya ang papel ng maayos at may kaya, mas lalong lumalalim ang kasinungalingang bumabalot sa bahay. Hindi iyon agad mapapansin ng lahat. Pero darating ang araw na hindi sapat ang ayos ng damit. Ngiti sa bisita at kwento ng dating negosyo. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pang katagal, laging may paraan para lumabas. Matagal ng plano ni Ariana ang pag-uwi, pero hindi sa paraang ito. Hindi pa tapos ang kontrata niya bilang domestic helper. May ilang buwan pa sana. Pero matapos ang huling video call, hindi na siya mapakali. May mali. Hindi niya maipaliwanag. Pero ramdam niya yon sa dibdib. Sa paraan ng pagsagot ng ina, sa pilit ng ngiti, sa katahimikan, sa likod ng bawat tanong. Hindi na siya nagpaalam. Nag-file siya ng maikling leave. Gumastos ng ipon para sa ticket. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit kay Marco. Gusto niyang isorpresa. Gusto niyang makita ang ina. Iyakapin ito. Siguraduhin totoo ang sinasabi nitong okay lang ako. Paglapag ng eroplano, pagod siya pero magaan ang pakiramdam. Ilang oras lang, makikita niya na ang bahay, ang ina. Ang pamilyang iniwan niya roon. Akala niya ay aalaga sa pinakamahalaga niyang tao. Pagdating ng tricycle sa tapat ng compound, napatitig siya sa gate. Sarado, tahimik ang paligid. Parang walang nagbago. Nagbayad siya at kinuha ang maliit niyang maleta. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Walang sumagot. Tinulak niya ang gate. Hindi pala nakalock. Napakunot noo siya sandali. Pero pumasok pa rin. At doon niya naamoy. Inihaw na karne. Hindi simpleng ulam. Steak. Malakas ang amoy. Hanggang bakuran.
Parang may handaan. Napatingin siya sa bintana at nakita ang ilaw sa loob ng bahay. Maliwanag, mas maliwanag kesa dati. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Nanay?" Tawag niya habang papalapit sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nasa hapag ang buong pamilya. Si Aling Cora, si Marco, si Liza, pati si Noel. May kanya-kanyang plato. May baso ng juice, may mangkok ng kanin. Sa gitna ng mesa, isang kawali ng inihaw na steak. Masayang usapan. May halakhakan, may tunog ng kubyertos. Tumigil ang lahat nang makita siya. "Ariana?" Si Marco ang unang nakapagsalita. Nanlaki ang mga mata nito. Napatingin agad kay Aling Cora na biglang tumigil sa panguya. "Ariana?" Ulit naman ni Liza na halatang nagulat rin. Ngumiti si Ariana. Pilit tinatakpan ng kaba. "Surprise!" Walang kaagad na lumapit sa kanya. Walang yakap, walang kamusta ka. "Bakit ka umuwi?" Tanong ni Aling Cora at pilit ang tono. Mabilis na tumayo. "Gusto ko lang umuwi," sagot ni Ariana. "Miss ka na si nanay." Tahimik ang mesa. Napatitig si Ariana sa mga plato. Sa pagkain, sa dami, sa ayos. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaanong kasagana ang hapunan. Ibang-iba sa inaasahan niya. "May okasyon?" Tanong niya. Wala," sagot ni Marco. "Nag-ihaw lang." Tumango si Ariana, pero may kung anong bumigat sa dibdib niya. "Nasaan si nanay?" Tanong niya at lumingon-lingon sa paligid. Nagkatinginan ng pamilya. May pinuntahan," sagot ni Liza. Mabilis. "Nasaan siya?" Tanong ni Ariana. "Sa likod," singit ni Aling Cora. "Nagpapahinga." Parang may kumalabit sa sikmura ni Ariana. May mali. Masyadong mabilis ang mga sagot. Masyadong iwas ang mga mata. "I'll check," sabi niya sabay bitbit ng maleta. "Ariana!" Tawag ni Marco. Pero huli na. Naglakad na siya papunta sa likod ng bahay. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Ang ingay sa loob ay napalitan ng katahimikan sa labas. Mas malamig ang hangin. Mas madilim. Tinawag niya ulit ang ina. "Nanay?" Ngunit walang sagot. Sa likod ng bahay, may maliit na ilaw na nakasindi. Doon niya nakita ang lumang bangko, ang banig, ang likod na pader na pamilyar pero parang mas masikip kesa sa alaala niya. Huminto siya. May kung anong pakiramdam na humigpit sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya pa kayang pangalanan. Sa loob ng bahay, nagkakagulo ang pamilya. "Sinabi ko sa inyo, diba?" Bulong ni Liza. "Di dapat ngayon." Bakit po kasi siya biglang umuwi?" Tanong naman ni Aling Cora. Galit at kabado, magkahalo. "Tawagin niyo si Rosa," utos si Marco. "Ayusin niyo muna." Pero sa labas, mabilis ang mga hakbang ni Ariana. Hindi na siya babalik sa mesa. Hindi na siya uupo. May hinahanap siya. At pakiramdam niya, malapit niya na itong makita. Hindi pa niya alam kung anong eksaktong makikita niya. Hindi pa niya alam na sa gabing iyon, ang mga tanong na matagal nang nakabinbin ay magsisimulang magkaroon ng malinaw na anyo. At hindi pa niya alam na ang hapunang iyon, ang amoy ng steak, ang halakhakan sa mesa, ang huling sandali ng katahimikan bago tuluyang mabunyag ang lahat. Hindi mapakali si Ariana. Mula nang pumasok siya sa bahay, may kulang. Hindi iyon tungkol sa mesa, sa pagkain, o sa mga tingin na iwas sa kanya. Isang mukha ang wala sa eksena. Ang mukha na una niyang hinanap sa pag-uwi. Ang kanyang ina. "Nanay?" Tawag niya ulit na mas malakas na ngayon habang nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ngunit walang sumagot. Lumingon siya sa hapag. Nakaupo pa rin ang pamilya. Kunwari abala sa pagkain. Si Marco nakatungo sa plato.
Si Liza pilit nang umunguya. Si Aling Cora nakatayo na parang nag-iisip kung anong susunod na sasabihin. Nasaan si nanay? Tanong ni Ariana na diretso at walang ngiti. Sinabi na namin. Sagot ni Liza, mabilis ang tono. May pinuntahan, diba? Saan? Tanong ni Ariana. Nagkatinginan sila. Sa kapitbahay. Sagot ni Aling Cora. May kinuha lang. Anong kapitbahay? Balik ni Ariana. Walang agarang sagot. Hindi ba dapat nandito siya? Dugtong niya. Alam niyo namang uuwi ako. Biglaan kasi. Singit ni Marco. Hindi namin alam. Hindi na tinapos si Ariana ang pakikinig. May kung anong humila sa sikmura niya. Isang pakiramdam na mas malakas kesa sa mga paliwanag na naririnig niya. Lumakad siya papunta sa likod. Ariana? Tawag ni Marco tumayo na. Sandali lang pero tuloy-tuloy na ang hakbang. Habang papalapit siya sa likod ng bahay, mas tumahimik ang paligid. Ang ilaw, mas mahina. Ang hangin ay mas malamig. Naalala niya ang lugar na yon. Doon dating nagkukwento ang ina. Doon sila nauupo kapag hapon. Ngayon, parang may bigat na bumalot sa espasyo. Sa loob ng bahay, nagkakagulo ang pamilya. Bilisan niyo! Pabulong na utos si Aling Cora. Ayusin niyo muna siya. Tatawag ako. Sabi ni Liza sabay lingon sa pintuan sa likod. Sabihin mo na lang na nasa banyo. Singit ni Marco. O may ginagawa. Pero huli na. Narinig ni Ariana ang kaluskos sa likod. Parang may taong biglang gumalaw. Nanay? Tawag niya na mas malapit na ngayon. Sandali! Sigaw ni Aling Cora mula sa loob. Huwag ka munang lumabas dyan! Tumigil si Ariana sandali. Napatingin sa pinto. Doon na siya mas lalong kinabahan. Bakit siya pipigilan? Lumabas siya. Sa likod ng bahay, nakita niya ang lumang bangko. Ang banig na nakalatag sa sahig. Ang maliit na lamesa na may patong na gamit. At sa gilid, may aninong gumagalaw. Rosa! Sigaw ni Liza. Pilit hinahabol ang sitwasyon. Ariana, sandali! Pero mabilis si Ariana. Tinawid niya ang ilang hakbang na naghihiwalay sa kanya at sa likod ng bahay. Hindi na siya naghintay pa ng pahintulot. At doon niya nakita ang ina. Nakatayo si Nanay Rosa. May hawak na basahan. Parang nahuli sa kalagitnaan ng gawain. Nakasuot ng lumang damit. Buhagag ang buhok. Payat. Mas payat kesa sa alaala niya. Sandaling tumigil ang mundo ni Ariana. Nanay. Napalingon si Nanay Rosa. Nanlaki ang mata. Parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ariana, mahinang sabi nito. Sa likod ay mabilis na lumapit si Aling Cora. Sandali lang, ayusin ko muna. Bulong nito kay Nanay Rosa. Sabay abot ng lumang cardigan. Isuot mo to. Hinablot ni Ariana ang cardigan sa ere. Anong ginagawa niyo? Tanong niya na nanginginig ang boses. Wala. Sagot ni Aling Cora na pilit ang ngiti. Nagulat lang kami. Hindi pa handa si nanay. Handa sa ano? Putol ni Ariana. Sa pagharap sa akin? Tahimik si Nanay Rosa. Nakayuko, nanginginig ang kamay. Lumapit si Ariana sa ina. Dahan-dahan, parang natatakot na baka maglaho ito kapag masyado siyang mabilis. Nanay. Ulit niya at mas mahinahon na ngayon. Bakit nandito ka? Hindi naman agad nakasagot si Nanay Rosa. Tumingin siya kay Aling Cora, kay Marco, kay Liza. Parang humihingi ng pahintulot kahit sa simpleng pagsasalita. Iyon ang kinagulat ni Ariana. Nanay, sabi niya ulit na mas madiin. Tingnan mo ko. Dahan-dahang tinaas si Nanay Rosa ang ulo. At doon nagsimulang magtugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Ariana.
Ang pilit na video call, ang kutob, ang katahimikan, ang biglang pag-iwas ng mga sagot. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Pero malinaw na sa sandaling iyon, may isang bagay na matagal nang tinatago. At hindi na yon kayang itago pa. Sa loob ng bahay, tuluyang nawala ang ingay ng hapunan. Walang kumikilos, walang nagsasalita. At sa likod ng bahay, sa pagitan ng madilim at liwanag, nagsimulang mabuo ang unang malinaw na larawan ng katotohanang matagal nang hinihintay ni Ariana. Hindi agad nagsalita si Ariana. Parang may humawak sa paa niya. Pinatigil siya sa kinatatayuan. Ang eksenang nasa harap niya hindi tugma sa amoy ng steak sa loob ng bahay. Hindi tugma sa mga ngiti, sa mga salitang okay lang, sa pakitang maayos ang lahat. Sa likod ng bahay, sa ilaw na mahina at dilaw, nakita niya ang kanyang ina. Hindi bilang bisita, hindi bilang inaalagaan, kundi bilang isang taong tinabi. May maliit sa mesa sa gilid. Sa ibabaw nito, isang bukas na lata ng sardinas. May kanin sa platong may bitak. Walang ulam na iba. Walang kutsara na maayos ang hawak. Kutsarang luma. Manipis na ang bakal. Nakatayo pa si Nanay Rosa kanina. Pero nang mapansin ni Ariana ang banig sa sahig, doon niya naintindihan. Doon natutulog ang kanyang ina. Nanay, mahinang sabi ni Ariana na halos pabulong. Parang natatakot na masira ang eksena. Dahan-dahang umupo si Nanay Rosa sa bangko. Parang sanay na sa galaw. Kinuha ang kutsara, kumuha ng kaunting kanin. Isinawsaw sa sardinas. Parang otomatiko. Parang normal na araw lang. At doon tuluyang bumigay si Ariana. Bakit dito ka kumakain? Tanong niya at nanginginig ang boses. Bakit hindi ka nandoon? Walang sagot agad. Tumingin si Nanay Rosa sa lata ng sardinas. Hindi sa anak niya. Busog na sila. Sagot nito sa huli. Ayokong istorbohin. Parang may sumabog sa dibdib ni Ariana. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng ina. Kinuha ang kamay nito. Magaspang, malamig, halatang pagod sa trabaho. Nanay, sabi niya ulit na mas matiit. Anong ginagawa mo rito? Sa likod nila ay naroon pa rin ang pamilya. Tahimik, walang pumapasok sa eksena. Pero ramdam ang presensya. Parang nanonood ng palabas na ayaw nilang matapos. Dito na lang, sagot ni Nanay Rosa. Mas presko. Sinulya pa ni Ariana ang paligid. Luma ang damit ng ina niya. Kupas, may bahid ng sabon na tubig. Hindi iyon ang damit na ipinasuot sa video call. Ang buhok hindi nakaayos. Ang tsinelas, walang unan, walang kumot. Dito ka natutulog? Tanong ni Ariana na halos hindi makapaniwala. Tumango si Nanay Rosa. Isang mabagal at tahimik na tango. Parang doon tuluyang nawala ang huling peraso ng pagtitimpe ni Ariana. Tumango siya bigla at tumarap sa pamilya. Ano to? Ngunit walang sumagot. Steak ang kinakain niya sa loob? Dugtong niya at nanginginig ang boses pero malinaw ang bawat salita. Tapos, sardinas ang sa nanay ko? Lumapit si Aling Cora at pilit ang ngiti. Gusto niya yan. Sanay siya sa simple. Napalingon si Ariana. Talaga? Bumalik ang tingin niya sa ina. Nanay, gusto mo ba talaga to? Hindi agad sumagot si Nanay Rosa. Naramdaman ni Ariana ang pag-ipit. Ang takot na matagal nang nakatanim. Okay lang. Sagot ng ina sa huli. Huwag na kayo mag-away. Iyon ang lalong nakabasag sa puso ni Ariana. Hindi iyon ang sagot ng taong may pagpipilian. Sagot iyon ng taong sumusuko para lang matapos ang lahat. Kinuha ni Ariana ang lata ng sardinas. Tiningnan. Ilang beses pa lang halos nababawasan. Ibig sabihin, hindi pa iyon ang unang kain ng ina niya roon. Ilang gabi na kaya? Ilang umaga na kaya? Ilang beses niyang sinabi sa sarili na okay lang.
Nanay, sabi ni Ariana na mas mahinahon na ngayon. Pero mas masakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napapikit si Nanay Rosa, huminga ng malalim. Anak, may trabaho ka. Ayoko nang mag-alala ka. Tahimik ang paligid. Sa loob ng bahay, unti-unting lumamig ang steak sa mesa. Wala nang kumakain. Walang gumagalaw. Si Ariana nakatayo sa likod. Hawak ang lata ng sardinas. Nakatingin sa banig. Parang doon niya unang nakita ang buong katotohanan. Hindi sa salita, kundi sa ayos ng buhay ng ina niya. Hindi siya bisita, hindi siya inalagaan, itinabi siya. Lumapit si Ariana sa banig. Hinawakan ito, manipis. Malamig ang sahig sa ilalim. Hindi ka na dito matutulog. Sabi niya na mahina pero buo ang loob. Tumingin si Nanay Rosa sa kanya, may halo ng takot at pag-aalala. Wag, pero umiling si Ariana. Hindi na. Tumayo siya at hinarap muli ang pamilya. Simula ngayon, tapos na to. Walang sumagot. Pero sa sandaling yon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pagbisita. Hindi na ito sorpresa. Ito na ang simula ng pagbubunyag. At sa likod ng bahay, sa harap ng isang lata ng sardinas at isang lumang banig, tuluyang nabasag ang puso ni Ariana. Kasabay ng pagbuo ng isang desisyong hindi na niya babawiin. Tahimik ang likod ng bahay, pero sa loob ni Ariana, may ingay na ayaw humupa. Hindi siya agad umalis. Hindi agad kinuha ang ina niya palabas. Parang may kulang pa. Parang may mga tanong na kailangan munang masagot. Kahit masakit ang magiging sagot. Nanay, sabi niya na dahan-dahan habang magkatabi sila nakaupo sa bangko. Ikaw bang gumagawa ng lahat dito? Hindi sumagot agad si Nanay Rosa. Nakatingin lang siya sa sahig, sa banig, sa lata ng sardinas na nakabukas pa rin. Parang doon mas madaling tumingin kaysa sa mata ng anak niya. Lahat? Ulit ni Ariana. Pagluluto, paglilinis, paglalaba. Isang mabagal na tango. Parang may humila pababa sa sikmura ni Ariana. Pati pagkain? Tanong niya kahit alam naman na niya ang sagot. Pagkatapos na lang nila. Sagot ni Nanay Rosa. Ayos lang naman. Ayos lang. Iyon na naman ang salitang ayaw ng marinig ni Ariana. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na siya naghintay ng imbitasyon. Sa kusina, malinaw ang lahat. Malinis ang lababo, walang nakatambak na pinggan. Ibig sabihin may nagugas. Sa gilid may mga timba ng damit. Basa, nakasalansan. Sa likod ng pinto, may walis sa basahan na halatang madalas gamitin. Sinong naglalaba? Tanong ni Ariana ng diretso habang nakatayo sa gitna ng kusina. Tahimik ang lahat. Sinong naglilinis? Dugtong niya. Sinong nagluluto araw-araw? Walang gustong sumagot. Siya naman ang may gusto niyan eh. Boses ni Aling Cora ang bumasag sa katahimikan. Nakapamewang ito, parang hindi mabigat ang sinasabi. Napalingon si Ariana. Ano? Sanay nga siya sa gawaing bahay, di ba? Tugtong ni Aling Cora. Hindi naman namin siya pinilit. Hindi pinipilit. Ulit ni Ariana. Tumaas pa ang boses. Bakit hindi siya kumakain sa mesa? Hindi naman namin siya pinipigilan. Sagot ni Aling Cora. Mas gusto niya raw sa likod. Mas tahimik. Tumingin si Ariana kay Marco. Tahimik si Marco. Nakatayo sa gilid. Nakatungo ang ulo. Parang mas interesado sa sahig kesa sa nangyayari. Marco, tawag ni Ariana. Totoo ba yan? Walang sagot. Tinatanong kita. Madiin niyang sabi. Pinapayagan niyo ba siyang kumain sa mesa? Saglit na umangat ang tingin ni Marco, pero agad ding bumaba. Di ko alam. Mahinang sagot nito. Hindi ko alam. Parang sinuntok si Ariana ng salitang yon. Hindi mo alam? Ulit niya. Araw-araw kang nandito?
Tahimik pa rin si Marco. Sa likod ng bahay, naramdaman ni Nanay Rosa ang tensyon. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang pigilan ang anak niya. Lumapit siya sa pinto. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Vilma Lianeta from Caloocan, Lilibeth Celis from Cebu City, at Mirna Gimoro from Bulan, Sorsogon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ariana, sabi niya sa mahinang boses. Huwag na. Lumingon si Ariana. Huwag nang alin. Baka mag-away pa. Sagot ng ina. Ayos lang naman ako. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Hindi galit ang sagot ng ina. Hindi reklamo. Pagsuko. Lumapit si Ariana sa kanya. Nanay, sabi niya pinipigilan ng boses sa mga inig. Hindi to ayos. Tumingin si Nanay Rosa sa kanya. Sa unang pagkakataon may bahagyang panginginig sa mata nito. Pero ayoko madamay ka. May trabaho ka at may buhay ka. Tumayo si Ariana at humarap muli sa pamilya. Ginawa niya siyang katulong? Hindi. Depensa ni Aling Cora. Matanda na siya, kailangan niyang maging abala. Abala? Tanong ni Ariana. O pagod? Walang sagot. Lumibot ang tingin ni Ariana sa bahay. Sa sala, sa mesa, sa kusina. Lahat ng malinis sa sulok ay may bakas ng kamay ng kanyang ina. Lahat ng kaayusan ay may kapalit na pagod. Hindi niyo malak siya tinuring na pamilya? Sabi ni Ariana. Mabigat ang bawat salita. Tahimik pa rin si Marco. At sa katahimikang yon, mas lalong naging malinaw ang lahat. Hindi ito aksidente. Hindi sinasadya. Alam nila, pinayagan nila, hinayaan nila. Lumapit si Ariana sa mesa, tinitigan ang mga plato. Ang mga kinain nila, naaalala niya ang sardinas sa likod. Ang kanin na malamig. Simula ngayon, sabi niya na mabagal pero matatag. Wala nang gagawin ng nanay ko rito. Nagkatinginan ng pamilya. Hindi pwede. Sino ang gagawa? Sagot ni Aling Cora. Tama na. Putol ni Ariana. Hindi siya kasambahay. Siya ay aking ina. Hinawakan niya ang kamay ni Nanay Rosa. Mahigpit. Parang sinisiguradong hindi niya na ito bibitawan. Si Nanay Rosa naman nakatingin sa sahig. Nanginginig ang balikat. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sandaling iyon. Ang sandaling may nagtanggol na sa kanya. Sa gilid nananatiling tahimik si Marco. At sa katahimikan niyang iyon, doon tuluyang naunawaan ni Ariana ang isang masakit na katotohanan. Hindi lang kapabayaan ang ginawa niya. Pinili niya. At iyon ang kasalanang hindi basta-basta mabubura. Hindi na sumigaw si Ariana. Matapos ang lahat ng nakita at narinig niya, biglang nawala ang lakas ng boses niya. Parang napagod na rin ang galit. Ang natira ay isang bigat na mabagal pero mabagsik. Isang bigat na humihingi ng sagot, hindi ng sigawan. Tumayo siya sa gitna ng sala, hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang ina. Parang natatakot na kapag binitawan niya ito, babalik muli sa likod ng bahay. Tumingin siya sa mesa. Nandoon pa rin ang mga plato. Ang steak ay bahagyang malamig na. Ang kanin hindi pa ubos. Ang mga baso may bakas ng iniinom. Isang hapunang puno, kompleto, sapat, masagana. Pagkatapos tumingin siya sa likod, sa banig, sa lata ng sardinas, sa kutsarang halos kalawangin. Huminga siya ng malalim.
Gusto ko lang magtanong. Sabi ni Ariana na kalmado ang tono, pero may bigat ang bawat salita. Walang gumalaw. Bakit nga ba steak ang pagkain ninyo? Samantalang sa nanay ko ay sardinas lang. Tahimik ang paligid. Ariana, tanong ko lang naman. Putol ni Ariana at hindi tumaas ang boses. Hindi naman ako sumisigaw, hindi rin ako nag-aakusa. Gusto ko lang ng sagot. Nagkatinginan sina Liza at Noel. Si Marco ay nakatayo rin sa gilid. Hindi naman sa ganon. Sabi ni Aling Cora sa huli. Nagkataon lang. Nagkataon? Ulit pa ni Ariana. Nagkataon na sa loob may steak tapos sa likod may sardinas? Di ba sabi ko nga mas gusto niya yun? Hindi naman daw siya mahilig sa karne. Dahan-dahang humarap si Ariana sa kanyang ina. Nanay, ayaw mo ba talaga ng karne? Napatigil si Nanay Rosa. Hindi agad nakasagot. Tumingin siya kay Aling Cora, kay Marco at kay Liza. Parang naghahanap ng senyales kung ano ba ang dapat sabihin. Iyon mismo ang sagot. Nanay, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tinaas si Nanay Rosa ang ulo. Sa mata nito ay may takot, may pag-aalala, may pagod. Hindi na mahalaga. Sagot nito sa huli. Busog naman ako. Parang may tumusok sa dibdib ni Ariana. Hindi iyon tagot sa tanong kung bakit sardinas ang inihain. Sagot iyon ng taong ayaw nang magtanong pa. Busog ka. Ulit ni Ariana. Mahinang-mahina ang boses. Pero hiwalay ka sa mesa. Tahimik ang lahat. May rason ba? Tanong ni Ariana. Ibinalik ang tingin sa pamilya. Kung bakit hindi siya pwedeng umupo roon? Walang sumagot. May rason ba? Dugtong niya. Kung bakit sa likod siya kumakain? Kung bakit sa banig siya natutulog? Nagkibit balikat si Liza. Hindi naman namin siya pinigilan eh. Talaga ba? Tanong ni Ariana. Kailan niya huling inaya? Tahimik. May isang beses pa, patuloy pa ni Ariana, na kayo mismo nagsabi, Nanay, dito ka na kumain? Walang sumagot. Si Aling Cora ay napailing. Hindi na natin kailangang palakihin pa to. Hindi ko pinapalaki. Sagot ni Ariana. Matagal na tong malaki. Ngayon ko lang nakita. Lumapit siya sa mesa. Hinawakan ng plato ng steak. Malamig na at iniangat niya ito tsaka tumingin sa lata ng sardinas sa likod. Hindi naman to tungkol sa pagkain eh. Tungkol to sa kung sinong tinuturing yung karapat-dapat. Tumingin siya kay Marco. Alam mo to Marco, diba? Alam mo na sa likod siya kumakain. Alam mo na siya ang gumagawa ng lahat. Tahimik si Marco na nakatungot hindi makatingin. Pero pinili mong manahimik. Dugtong ni Ariana. Walang pagtanggi. Walang paliwanag. Lumakad si Ariana pabalik sa ina. Inilapag niya ang plato sa mesa at saka hinawakan muli ang kamay ni Nanay Rosa. Walang humingi ng tawad. Sabi niya na mas mababa ang boses. Parang para sa sarili na lang. Kahit isa. Tahimik ang sala. Walang pasensya na. Walang hindi namin sinasadya. Walang nagkamali kami. Ang mga palusot ay nakabitin lang sa hangin. Ang katahimikan ang sagot. At sa katahimikan iyon, malinaw kay Ariana ang susunod na mangyayari. Kung walang sasagot sa tanong, siya ang gagawa ng sagot. Kung walang aamin, siya ang magdedesisyon. At kung walang magsisisi, siya ang lalakad palayo. Dala ang kanyang ina. Dalang katotohanan hindi niya kayang baliwalain. Ang tanong ay naitanong na. At ang kawalan ng sagot ang pinakamasakit na tugon. Matapos ang katahimikang bumalot sa sala, dahan-dahang humiwalay si Ariana sa pagkakahawak sa kamay ng kanyang ina. Hindi nagalit ang mukha niya. Hindi rin siya umiiyak. Ang itsura niya ay parang taong may malinaw ng naiintindihan. At masakit iyon kesa galit. May gusto po akong linawin. Sabi niya na mahinahon pero tuwid ang tindig. Tumayo siya sa gitna ng sala, harap sa mesa, harap sa pamilyang kanina lang ay masayang kumakain. Ngayon walang makatingin sa kanya ng diretso.
Sa kuryente, sino nagbabayad? Walang sumagot. Sa tubig, dugtong niya. Internet, pagkain, panggamot, pang-maintenance ng bahay. Napatingin siya kay Marco. Sagutin mo ko. Napalunok si Marco. Ikaw, sagot nito na halos pabulong. Sa padala mo. Tumango si Ariana. Parang inaasahan niya na ang sagot. Simula na magtrabaho ako sa abroad, hindi ba? Matagal na, sagot ni Marco. Gaano katagal? Tanong ni Ariana. Tahimik ulit. Bago pa ako umalis. Biglang singit ni Liza. Halatang eretado. Matagal nang mahina ang negosyo. Parang may bumagsak na peraso ng puzzle sa isip ni Ariana. Mahina? O lugi na? Ulit niya. Napatingin naman si Liza kay Aling Cora. Hindi ito sumagot. Lugi na, sabi ni Marco sa huli. Matagal na. Tumango si Ariana. Mabagal, mabigat. Pero sa tuwing tumatawag ako, sabi niya, sinasabi niyo okay lang. May negosyo pa. Nakakaraos. Tahimik ang lahat. Samantalang ang totoo pala. Dugtong niya. Wala na pala. Lumakad si Ariana papunta sa mesa. Hinawakan niya ang gilid nito. Parang kumakapit sa katotohanang unti-unti nang humahapdi. Alam niyo ba? Sabi niya at hindi tumitingin sa kanila. Kung ilang oras ako nagtatrabaho araw-araw? Tahimik. Alam niyo ba? Kung ilang beses ako nagtiis ng pagod, lungkot at pangungulila dahil iniisip ko ang kailangan ko kayo. Huminga siya ng malalim. Ang bawat sentimo ng sahod ko, may katumbas na pagod. May katumbas na luha. Tumingin siya kay Aling Cora. At habang kayo kumakain ng steak, ang nanay ko naman sardinas. Hindi na sumagot si Aling Cora. Hindi na rin umiwas ang tingin. Pero wala ring pagsisisi sa mukha. Ginamit yung padala ko, dugtong ni Ariana, para ipakitang may kaya pa kayo. Napatingin siya sa mga dingding, sa mga gamit, sa ayos ng bahay. Ito lahat, sabi niya, hindi galing sa negosyo, galing sa akin. At doon niya tuluyang naunawaan, hindi lang sila nagkulang ng malasakit. Niloko nila sila. Ginamit niyo rin ang nanay ko. Sabi niya na mas mahina na ngayon ang boses. Para humingi ng tulong. Para magmukhang maayos ang lahat. Walang tumututol. Lumapit si Ariana sa ina. Hinawakan ang balikat nito. Nanay, alam mo ba to? Umiling si Nanay Rosa. Akala ko tumutulong lang. Parang sinakalang dibdib ni Ariana sa sagot na yon. Hindi lang sila nalugi. Sabi niya at muling humarap sa pamilya. Nilubog nila ang sarili nila. At isinama nila kami. Si Marco ay nakatungo, hindi makatingin. Natakot kami. Ayaw naming malaman mo. Natakot o nasanay na kayo? Tahimik ulit si Ariana. Kung sinabi niyo lang sana ang totoo, di sana may pagpipilian ako. Tumigil siya sandali. Tumingin sa bawat salita. Pero hindi niyo pinili ang totoo. Pinili niyo ang komportable. Walang kumontra. Sa puntong yon, hindi nagalit ang nangibabaw kay Ariana. Malinaw na ang lahat. Ang bahay na ito ay nakatayo sa kasinungalingan. Ang hapag ay puno, pero ang konsensya ay hungkag. At ang nanay niya ang pinakatahimik sa lahat, ang pinaka nalugi. Huminga si Ariana ng malalim. Tumingin siya sa ina, tsaka sa mga taong nakapaligid. Ngayong alam ko na ang totoo. Sabi niya, buo ang loob. Magbabago ang lahat. Walang nakakaalam kung paano. Pero, ramdam ng lahat. Hindi na babalik sa dati. Ang pera na minsang nagligtas sa kanila, ang siya ring nagbunyag ng katotohanang matagal na ang tinatago.
Matagal na nakatayo si Ariana sa gitna ng sala bago muling nagsalita. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin siya nagtataas ng boses. Parang naubos na ang lahat ng ingay sa loob niya. May desisyon na ako. Huminga siya ng malalim. Tahimik ang lahat kahit ang mga tunog sa labas, mga sasakyan, mga boses ng kapitbahay, parang biglang nawala. Lahat ay nakatingin sa kanya, parang hinihintay kung anong susunod na sasabihin. 3, dugtong ni Ariana. 3 desisyon. Lumapit siya sa ina at hinawakan ang kamay nito. Ramdam niya ang panginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na matagal na ang kinikimkim. Una, sabi ni Ariana, malinaw at diretso. Ititigil ko na ang lahat ng padala. Parang may sumabog sa loob ng bahay. Ano? Sigaw ni Liza. Unang nawala ng kontrol. Hindi pwede yan. Paano kami? Dugtong pa ni Noel. Anong kakainin namin? Hindi pa rin umiimik si Ariana. Nakatingin lang siya sa kanila. Parang sinusukay kung hanggang saan ang kayang ipaglaban ng mga salitang yon. Hindi ko na pananagutan ng kuryente, pagkain o kahit anong gastusin dito. Patuloy niya. Hindi na ako magpapadalas ni piso. Wala kang karapatan, sigaw ni Liza. Tama na, putol pa ni Ariana. Hindi sumigaw pero may bigat ang boses. Matagal ko na yung ginagawa. At alam niyo kung bakit ko tinigil? Dahil ginamit niyo ang pera ko para saktan ng nanay ko. Tumahimik si Liza. Napaurong si Noel. Si Aling Cora ngayon lang nagsalita. Nanginginig ang boses sa galit. Mga walang utang na loob, sabi nito. Kung hindi dahil sa amin. Kung hindi dahil sa inyo. Putol ni Ariana. Di sana ganito ang nanay ko. Tahimik ang sala. Pangalawa, dugtong ni Ariana. Mas mahinahon na ngayon. Isasama ko na ang nanay ko. Napalingon si Nanay Rosa sa kanya. Ariana, huwag ka mag-aalala, Nay. Hindi ka na babalik dito. Mahigpit ang hawak sa kamay ng nanay. Hindi ka pwedeng basta-basta umalis. May mga papeles. Wala akong pakialam, sagot ni Ariana. Hindi ko siya iiwan dito kahit isang gabi pa. Bigla na lang umiyak si Nanay Rosa. Hindi malakas, hindi hysterical. Tahimik lang. Parang matagal niya nang pinigilan ang sandaling yon. Ayoko maging dahilan, sabi nito. Huwag mong akuin, sagot ni Ariana. Hindi ikaw ang dahilan. Ikaw ang biktima dito, Nay. Sa kauna-unahang pagkakataon may yumakap kay Nanay Rosa. At iyon ang anak niyang akala niya ay malayo at walang alam. Pangatlo, sabi ni Ariana. Humiwalay sa yakap at humarap kay Marco. Tahimik naman si Marco mula pa kanina. Nakatayo lamang sa gilid. Parang nandiliit. Makikipaghiwalay na ako sa'yo, sabi pa ni Ariana. Para namang tinamaan si Marco. Ariana, sandali. Wag, putol ni Ariana. Huwag mo nang ipaliwanag. Hindi mo naman alam ang buong kwento, pilit ni Marco. Natakot lang ako. Alam ko na ang sapat, sagot ni Ariana. Alam ko nakita ko. Alam mo ang ginawang katulong ang nanay ko. Alam mo sa likod siya natutulog. Pero pinili mong manahimik. Hindi na nakasagot si Marco. Hindi kita hihiwalayan dahil mahirap kayo, dugtong ni Ariana. Hihiwalayan kita dahil pinili mong iligtas ang sarili mo. Kahit kapalit ang digdadad ng nanay ko. Doon ay tuluyang nagkagulo ang pamilya. Hindi ka pwedeng basta-bastang umalis, sigaw ni Liza. Wala kang karapatan na kunin ng nanay, sigaw naman ni Noel. Walang utang na loob, sigaw ni Aling Cora at nanginginig pa sa galit. Pero si Ariana nanatiling nakatayo, tahimik, matatag. Matagal ko na kayong tinulungan. Ngayon, sarili ko naman at ang nanay ko ang uunahin ko.
Kinuha niya ang maleta niya, tsaka binalikan ng ina. Mag-empake ka, Nay. Kahit anong gusto mo, hindi na tayo babalik dito. Tatawag ako ng pulis, banta ni Aling Cora. Sige, gawin mo. At sasabihin ko kung bakit ka natatakot. Natahimik si Aling Cora. Sa gabing yon, unang beses na wala ng kontrol ng pamilya ang sanay mag-utos. Walang sigurado, walang pera, walang hawak. At sa gitna ng kaguluhan, may dalawang taong tahimik na lumalabas ang bahay. Mag-ina, magkahawak kamay. Hindi pa tapos ang laban, marami pang haharapin. Pero malinaw na malinaw ang isang bagay. Sa gabing iyon, 3 desisyon ang ginawa ni Ariana at wala ni isa roon ang babawiin niya. Hindi pa tuluyang nakakalabas sa gate sina Ariana at Nanay Rosa nang marinig nila ang malakas na pagtawag. Ariana! Huminto si Ariana pero hindi siya lumingon agad. Hawak pa rin niya ang kamay ng ina. Mahigpit, parang takot na baka may humila pa rito pabalik. Ariana, sandali lang. Ulit ng boses. Si Marco ayon. Mabigat ang buntot ng bawat takbang nito habang papalapit. Wala nang kumpiyansa sa postura. Wala nang lalaking dating laging may paliwanag sa lahat. Ang natira na lang ay isang taong halatang gumuho ang mundo sa loob ng ilang oras. Sandali lang, sabi ni Marco na humihingal. Pag-usapan natin to. Huminga ng malalim si Ariana at saka lumingon. Hindi na siya galit, hindi na rin siya umiiyak. Pero malamig ang tingin niya. Malamig sa paraang mas masakit kesa sigaw. Ano pang pag-uusapan? Tanong niya. Tumingin si Marco kay Nanay Rosa at saka muling ibinaba ang tingin. Nanginginig ang kamay niya. Ariana, panimula niya pero hindi niya agad maituloy. Sa likod nila, naroon pa rin ang bahay. Naroon ang pamilya. Naroon sa sandaling yon, parang silang 3 na lang ang nasa mundo. Bigla, sa hindi inaasahang galaw, lumuhod si Marco. Isang tuhod, tapos isa. Dumampi ang palad niya sa lupa. Hindi dramatiko, hindi palabas. Parang bigla na lang bumigay ang mga paa niya sa bigat ng konsensya. Nanlaki ang mata ni Nanay Rosa. Marco. Pero hindi siya pinansin ni Marco. Nakatingin lang ito kay Ariana, puno ng luha ang mata. Alam ko, sabi niya na basag ang boses. Alam kong ginagawa sa nanay mo. Parang may malamig na dumaloy sa dibdib ni Ariana. Hindi dahil gulat, kundi dahil kumpirmasyon iyon na matagal niya na ang hinala. Alam mo, ulit niya ng dahan-dahan. Tumango si Marco. Nakikita ko. Araw-araw. Alam mo, sa likod siya kumakain. Dugtong ni Ariana. Oo. Alam mong siyang gumawa ng lahat? Oo. Alam mong sa banig siya natutulog? Napatigal si Marco saglit, tsaka tumango ulit. Oo. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga ibon sa bubong parang tumigil sa pag-ingay. Kung alam mo, tanong ni Ariana ng mahina pero malinaw. Bakit wala kang ginawa? Napayuko si Marco. Kumagulgol siya. Unang beses na nakita ni Ariana na ganito ito. Natatakot ako. Pag-amin niya. Sa nanay ko, sa pamilya ko, wala akong lakas ng loob. Kanino ka natakot? Tanong ni Ariana. Sa kanila. Sagot ni Marco. Sabay turo sa bahay. Kung sumuway ako, mawawala lahat. Lahat ng ano? Tanong ni Ariana. Pera? Tumango si Marco. Bahay. Suporta. Pati ikaw. Napangiti si Ariana. Hindi masaya. Hindi mapanukso. Isang ngiting puno ng lungkot. Kaya mas pinili mong manahimik. Sabi niya. Oo. Sagot ni Marco. Akala ko matatapos din. Akala ko kakayanin. Tinaya mo ang dignidad ng nanay ko. Sagot ni Ariana, na mas mabigat na ngayon ang boses. Para sa sarili mong seguridad. Tahimik si Marco. Wala na siyang maipagtatanggol. Ariana,
Sabi niya at pilit umaabot ang kamay. Patawarin mo ako. Hindi naman agad sumagot si Ariana. Tumingin siya kay Nanay Rosa. Nakita niya ang ina niyang nakatayo. Nanginginig ang balikat. May luha sa mata pero walang galit sa mukha. Tanging pagod. Pagkatapos bumalik ang tingin niya kay Marco. Mas pinili mong iligtas ang sarili mo. Sabi niya, mabagal at malinaw. Kesa ang nanay ko. Para namang tinamaan si Marco ng mismong mga salitang yon. Napahawak siya sa dibdib. Humagulgol ng mas malakas. Hindi ko alam kung paano lalaban. Sabi niya, mahina ako. Oo, sagot ni Ariana. Walang sigaw, walang galit. Mahina ka. Tumayo siya ng tuwid, hawak pa rin ang kamay ng ina. Hindi ka lumuhod dahil nagsisisi ka. Dugtong niya. Lumuhod ka dahil wala ka nang mawawala. Hindi na nakasagot si Marco. Sa loob ng bahay, may mga matang nakasilip. Walang lumalabas, walang umaawat. Parang lahat ay naghihintay kung ano ang susunod. Ariana, tawag ni Nanay Rosa. Mahina ang boses. Tama na. Ngumiti naman si Ariana sa ina. Isang ngiting may lambing. Tapos nanay. Bumalik siya kay Marco sa huling pagkakataon. Marco, hindi kita iiwan dahil galit ako. Iiwan kita dahil alam ko na ang halaga ko. At ang halaga ng nanay ko. Tumalikod siya. Hindi niya na hinintay kung tatayo pa ba si Marco. Hindi niya na hinintay ang susunod na luha o paliwanag. Sa likod nila nananatiling nakaluhod si Marco sa lupa. Unang beses na nakita ng lahat kung gaanong kabigat ang konsensyang matagal niyang tinakbuhan. At sa bawat takbang palayo ni na Ariana at Nanay Rosa, unti-unting nilalamon ng katahimikan ang isang lalaking piniling manahimik. Hanggang wala nang natira, kundi pagsisisi. Hindi pa man tuluyang nakakalayo sina Ariana at Nanay Rosa, parang hindi pa tapos ang bigat na kailangan nilang buhatin. Ilang araw matapos ang paglilinis nila, bumalik si Ariana sa bahay. Hindi para makipag-ayos kundi para kunin ang mga papeles. Mga dokumentong matagal niya nang ipinagkatiwala kay Marco. Mga papel na akala niya ay ligtas. Pagpasok niya sa sala, wala na ang dating ingay. Tahimik ang bahay. Parang humina ang loob ng mga dingding matapos mabunyag ang lahat. May kukunin lang ako, sabi ni Ariana ng diretso kahit wala namang sumagot agad. Lumabas si Aling Cora mula sa kwarto. Malamig ang tingin. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi rin naman kita kailangan, sagot ni Ariana. Kukunin ko lang ang mga papeles ng bahay. Tumigil si Cora. Bahagyang kumunot ang noo. Anong papeles? Yung titulo, sagot ni Ariana. Yung bahay na pinapagawa gamit ang padala ko. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay may maikling tawa si Cora. Hindi masaya at mapang-asar. Aha, iyon. May kumabog sa dibdib ni Ariana. Nasaan? Hindi sa'yo, sagot ni Aling Cora. Sa amin. Parang may humila pababa sa sikmura ni Ariana. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Lumabas si Marco mula sa likod na halatang pagod at halatang iwas sa tingin. May hawak siyang folder. Marco, ibigay mo sa akin yung titulo. Hindi agad kumilos si Marco. Sa halip, inabot niya ang folder kay Aling Cora. Binuksan nito ang mga papel at inalapag sa mesa. Basahin mo. Nanginginig ang kamay ni Ariana nang binasa ang unang pahina. Pangalan, address, detalye. At ang pangalan ng may-ari hindi kanya. Hindi rin kay Nanay Cora. Nasa pangalan ng pamilya ni Marco. Parang biglang nawala ang hangin ng paligid. Hindi pwede. Pero sa akin galing ang pera. Pera mo. Pero kami naman ang nag-asikaso. Kami nagbayad ng papeles. Niloko niyo ako? Sabi ni Ariana. Hindi na tinago ang galit. Hindi. Sinigurado lang namin ang sarili namin. Sagot ni Aling Cora.
Marco, alam mo to? Tahimik si Marco. Iyon na ang sagot. So alam mo? Pinayagan ko. Amin ni Marco na halos pabulong. Sabi nila para raw may seguridad. Napaupo si Ariana sa silya. Halos mawalan siya ng lakas. Hindi lang pala dignidad ng ina niyang nanakaw. Pati ang bahay. Pati ang pundasyon ng lahat ng pinaghirapan niya. Wala na akong laban. Sabi niya sa sarili niya. May laban ka. Biglang may nagsalita sa likod at napalingon si Ariana. Si Attorney Ben. Dating kaibigan niya noong kolehiyo. Isa sa iilang tinawagan niya noong gabing yon. Halos hindi na makapagsalita sa iyak. Matagal na kitang hinahanap. Sabi ni Ben. May kutob na ako noong sinabi mo ang nangyari. Tumayo si Ariana. Pero nasa kanilang titulo. Lumapit si Ben sa mesa. Kinuha ang folder, sinuri ang papel. Manipulado. Sabi niya ng diretsahan. May perma rito na hindi tugma. May petsang hindi nagtutugma sa remittance records. Napatingin si Aling Cora. Hindi mo pwedeng basta. Pwede. Putol ni Ben. At gagawin namin. Sa mga sumunod na linggo, nagbukas ang mga lihim. Lumabas ang mga remittance records si Ariana. Ang mga padalang ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Ang mga papeles na pinirmahan niya na hindi lubos na iintindihan dahil tiwala siya. Lumabas din ang katotohanan. Ginamit ang pangalan ni Ariana para sa loan, pero pinangalan ng ari-arian sa pamilya ni Marco. Panlilin lang. Sa korte walang sigaw, walang drama. Tanging dokumento at katotohanan. Nang basahin ang desisyon, tahimik ang lahat. Ang titulo ng bahay ay binabalik sa tunay na nagbayad at nagpagawa. Si Ariana. Parang may gumaan sa dibdib ni Ariana. Hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa hustisya. Paglabas sila ng gusali, huminga siya ng malalim. Nakatayo si Nanay Rosa sa tabi niya. Hawak ang braso niya. Salamat. Sabi ng ina, mahina. Ngumiti naman si Ariana. Hindi pa tapos. Bumalik siya sa bahay, hindi para manumbat, kundi para magbigay ng huling paalala. Ito ang bahay ko. Sabi niya ng diretsyo, hawak ang kopya ng titulo. May palugit kayong umalis. Tahimik ang pamilya. Walang sumagot, walang umangal. Sa unang pagkakataon ng bahay na ginamit laban sa kanya, ay bumalik sa tunay na may-ari. At sa pagbabalik na yon, hindi lang ari-arian ang nabawi ni Ariana. Nabawi niya ang dignidad. Nabawi niya ang karapatan. At higit sa lahat, nabawi niya ang kontrol sa buhay nilang mag-ina. Hindi sabay-sabay bumagsak ang pamilya ni Marco. Isa-isa. Tahimik ang umaga nang ibigay ni Ariana ang huling abiso. May palugit, may petsa. Walang sigaw, walang pagbabanta. Papel lang, pero mas mabigat kaysa anumang salita. Hindi umimik si Aling Cora noon. Hindi rin nagsalita si Marco. Si Liza lang ang napasigaw. Nagmura, nagbanta, pero walang nagbago. Dumating ang araw ng pag-alis. May ilang kahon sa sala, ilang plastic bag, at hindi ganong karami ang gamit. Mas kaunti kaysa sa inaakala nilang kailangan para sa pamilyang may kaya. Habang nagbubuhat si Noel ng kahon, tumigil siya saglit. Tumingin sa bahay, sa mga pader na dati akala niya ay kanila na habang buhay. Dito tayo lumaki. Sabi niya na mahina. Walang sumagot. Si Aling Cora nakaupo sa sofa, hawak ang handbag na luma ng tahe. Hindi na siya nag-utos. Hindi na siya nakapamewang. Tahimik lang, nakatitig sa sahig. Nang tuluyan ang lumabas ang huling kahon, isinara ang pinto. Hindi na sila bumalik. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nagkawatak-watak ang dating nakasanayang anyo ng pamilya. Si Marco, nasanay na may bahay na uuwian at may perang darating buwan-buwan. Biglang napunta sa isang maliit na inupahang kwarto. Walang permanenteng trabaho.
Walang malinaw na plano. Nag-apply siya sa kung saan-saan. May mga tumawag pero hindi nagtagal. Minsan dahil kulang sa requirements, minsan dahil kulang sa tiyaga. Sa gabi nakahiga siya sa manipis na kutsyon. Nakatitig sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang isang tanong. Kailan ko ba huling piniling gumawa ng tama? Walang sagot. Si Liza naman na sanay mag-utos at magreklamo, napilitang tumanggap ng trabaho sa isang maliit na tindahan. Maghapon na nakatayo, nagbibilang ng sukle, nakikinig sa reklamo ng ibang tao. Isang beses, napaluha siya sa likod ng bodega. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa hiya. Hindi ko akalaing aabot dito. Sabi niya kay Noel isang gabi. Si Noel naman ay mas tahimik. Mas maaga ang naging realidad. Tinanggap niya ang trabaho sa construction. Mabigat, mainit, walang arte. Ganito pala, sabi niya minsan habang naguhugas ng kamay. Ganito pala kapag walang sumasalo. Hindi naman sumagot si Liza. Si Aling Cora ang huling bumagsak. Sa una pilit pa rin siyang matatag. Ayaw magpakita ng kahinaan. Ayaw humingi ng tulong. Pero ang katawan hindi marunong magsinungaling. Isang gabi, bigla siyang nanghina. Nahilo, nanlamig ang kamay. Dinala siya sa ospital ng kapitbahay na naaawa. High blood, sabi ng doktor. Stress, kailangan ng pahinga. Walang pambayad. Nang tawagan si Marco, natigilan siya. Wala rin siyang maibigay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, napilitan si Aling Cora na magtanong. Ariana, mahinang boses sa kabilang linya. Hindi na matalim, hindi na pala otos. Pwede ba? Hindi agad sumagot si Ariana. Nakatingin lang siya sa ina niyang katabi. Tahimik na umiinom ng tsaa. Anong kailangan? Tanong ni Ariana sa huli. May sakit kasi ako, sabi ni Aling Cora. Kahit konting tulong lang sa gamot. Tahimik ang linya. Isang mahabang katahimikan na puno ng alaala. Mga utos, mga banta, mga salitang ginamit para patahimikin ang isang ina. May pampublikong ospital naman. Sagot ni Ariana na mahinahon. May social services. Parang may humigpit sa dibdib ni Aling Cora. Hindi ba? Panimula niya pero naputol. Hindi ko kayo pababayaang mamatay. Pero hindi rin ako babalik sa dati. Dugtong pa ni Ariana. Tumulo ang luha ni Aling Cora. Unang beses na humingi siya ng awa. Hindi bilang amo. Hindi bilang biyanan, kundi bilang isang matandang walang hawak. Pasensya na, sabi niya na halos pabulong. Hindi naman sumagot si Ariana kaagad. Sa kabilang linya ay naroon naman ang isang babaeng minsang inakalang hawak niya ang lahat. At ngayon, hawak lang ang sarili niyang hininga. Sa isang maliit na inupahang kwarto, magkakasama ang pamilya ni Marco. Hindi na sa mesa ng steak kundi sa hapag na may instant noodles. Walang nagsasalita. Ang bawat isa, abala sa sariling isip. Si Marco hawak ang baso ng tubig na nakatingin sa malayo. Si Liza, nakayuko, pagod. Si Noel tahimik. At si Cora, nakahiga. Mahina, tahimik. Walang sisihan. Wala ring pag-amin. Ang pagbagsak nila ay hindi dulot ng isang desisyon, kundi ng maraming piniling katahimikan. Maraming piniling pakinabang. Maraming beses na tinalikuran ng tama. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na bahay magkasama namang nag-aayos ng mga halaman sina Ariana at Nanay Rosa. Hindi marangya ang buhay, hindi rin perpekto, pero payapa. At habang unti-unting gumuho ang pamilyang minsang umape, malinaw na malinaw ang aral na unti-unting lumulutang sa lahat ng nangyari. Hindi lahat ng pagbagsak ay parusa. Minsan, iyon ang unang pagkakataon para makita kung sino ka talaga kapag wala nang sumasalo. Hindi plano ni Ariana ang pagpunta sa ospital. Nalaman lang niya sa isang kapitbahay na na-admit si Mang Ruben, ang ama ni Marco, ang lalaking bihirang magsalita, bihirang makialam, at bihirang ipagtanggol ang sinuman.
Tahimik siyang presensya noon sa bahay. Ngayon, tahimik pa rin, pero nakahiga sa puting kama ng ospital. Pinag-isipan muna ni Ariana kung pupunta ba siya. Wala na siyang obligasyon. Tapos na ang lahat, pero nang lingunin niya ang ina niyang nagtitimpla ng tsaa, naalala niya kung gaanong kahirap dalhin ang mga tanong na walang sagot. Kaya pumasok siya sa ospital. Amoy disinfectant ang pasilyo. Mahina ang ilaw, tahimik ang mga tao. Parang lahat ay may sariling dalang bigat. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nakita niya si Mang Ruben na nakahiga. Payat na, maputla. May IV sa braso. Nakatingin sa kisame. "Ruben?" Sabi ni Ariana na mahinahon. Napalingon naman si Mang Ruben, nagulat. Sinubukan umupo pero pinigilan ng katawan. "Ariana, salamat at dumalaw ka." Tumango naman si Ariana. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama. Ilang sandali pumasok si Aling Cora. Hindi na siya ang dating anyo. Maputla ang mukha, may hawak na supot ng gamot. Nang makita si Ariana, huminto siya sa pintuan. Parang may bumigat sa paa niya. "Dumating ka," sabi ni Aling Cora na halos pabulong. Tumango si Ariana. "Nabalitaan ko po ang nangyari kay Mang Ruben." Lumapit si Cora sa kama. Tapos dahan-dahang humarap kay Ariana at hinaplos ang braso ng asawa. Sa unang pagkakataon, walang galit sa mga mata niya. Wala ring yabang. "Ariana," sabi niya na nanginginig ang boses. "Pwede ba ako magsalita?" Tumango si Ariana. "Makikinig ako?" Parang doon lang nakahinga si Aling Cora. Umupo siya sa kabilang silya, hawak ang supot ng gamot na parang sandigan. "Nagkamali ako," sabi niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. "Malaki." Hindi naman umimik si Ariana. "Akala ko," patuloy pa ni Aling Cora, "kung mahigpit ako, kung kontrolado ko ang lahat, magiging maayos. Akala ko tama ang ginagawa ko." Napapikit siya. "Hindi ko nakita kung gaano ko nasaktan ng nanay mo." Tahimik si Ariana, nakikinig lang. "Humihingi ako ng tawad," dugtong ni Aling Cora. "Umahagulgol na ngayon. Hindi ko na mababawi ang nagawa ko pero sana mapatawad mo ako." Sa kama ay bahagyang gumalaw si Mang Ruben. "Kasalanan ko rin," sabi niya, mahina. Nanahimik ako. Tumingin si Ariana sa kanya. "Oo," sagot niya. "Nanahimik kayo." Hindi iyon sigaw, hindi rin paninisi. Isa lang itong katotohanang binigkas. Bumalik ang tingin niya kay Aling Cora at nakita niya ang babaeng minsang nagpanta, nag-utos at ang maliit na ngayon, nakaupo, mahina, umihingi ng tawad. Huminga si Ariana ng malalim. "Pinatawad ko kayo," sabi niya sa wakas. Parang gumaan naman ang balikat ni Aling Cora, napahikbi siya. "Pero," dugtong ni Ariana, malinaw at matatag, "tapos na ang papel niya sa buhay ko." Tumigil ang pag-iyak ni Aling Cora. Tumingin siya kay Ariana, parang sinisigurong tama ang narinig. "Hindi ako maghihigante," patuloy ni Ariana. "Hindi rin ako magbabalik para ayusin ang nasira. Pinili ko ang katahimikan para sa sarili ko at sa nanay ko." Tumango si Mang Ruben. Luha ang tumulo sa gilid ng mata. "Naiintindihan ko." Tumayo si Ariana. Kinuha ang bag bago siya lumabas. Lumingon siya sa kanila. "Magpagaling kayo," sabi niya. "Pero wag niyong asahan na babalik ako sa dati." Lumabas siya ng kwarto na hindi lumingon pa. Sa labas, umupo siya sa bangko sa pasilyo. Ilang sandali lang pero sapat para maramdaman ang bigat na unti-unting nababawasan. Hindi lahat ng sugat kailangang balikan. Hindi lahat ng tawad nangangahulugang pagbabalik. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Nanay Rosa sa sala. Nagbabasa ng lumang libro. Tumingin ito at ngumiti. "Nakauwi ka na," sabi ng ina. Tumango si Ariana. Umupo siya sa tabi nito. "Oo." Hindi na siya nagkwento. Hindi na kailangan. Hinawakan lang niya ang kamay ng ina. Mainit,
Buhay, ligtas. At sa gabing iyon, tahimik ang bahay. Walang sigawan, walang takot, walang bantay sa likod ng kamera. At sa katahimikang iyon, malinaw na malinaw kay Ariana ang ginawa niyang pagpili. Pinatawad niya ang nakaraan, pero pinili niya ang hinaharap na hindi na inuulit ang sakit. Tahimik ang umaga nang may kumatok sa gate. Hindi yon uri ng katok na may pagmamadali o galit. Mabagal, maingat. Parang alam ng kumakatok na wala siyang karapatang maging maingay. Si Nanay Rosa ang unang nakarinig. Nasa kusina siya, nagtitimpla ng kape. Nang lingunin niya ang gate, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Payat, nakayuko. May bitbit na maliit na bag, si Marco. Huminto siya sandali bago buksan ang gate. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Ilang segundo siyang nakatayo roon, humihinga ng malalim, bago tuluyang binuksan ang kandado. Anong kailangan mo? Tanong niya. Diretso, walang galit, walang lambing. Napayo ko si Marco. Pwede ba akong pumasok? Sabihin mo muna. Sagot naman ni Nanay Rosa. Tumango si Marco. Para po humingi ng tawad. Tahimik si Nanay Rosa. Tiningnan niya ang lalaking minsang itinuring niyang anak. Ang lalaking hinayaan siyang itabi. Gutumin, patahimikin. Ariana? Tanong niya. Nasa loob, sagot ni Marco. Pero sa'yo ako dumiretso. Tumabi si Nanay Rosa at pinapasok siya. Hindi bilang paanyaya, bilang pahintulot lang. Sa salay tahimik si Ariana. Nagbabasa ng papel sa mesa. Nang makita niya si Marco, tumingin lang siya saglit at saka binaba ang tingin. Hindi siya tumayo, hindi rin siya umimik. Dito lang kayo, sabi ni Nanay Rosa. Ako ang kakausapin niya. Umupo si Marco sa harap ng mesa. Hindi siya makatingin ng diretso. Hawak niya ang bag. Parang hawak ang natitirang tapang. Nanay, panimula niya at paos ang boses. Alam kong wala na akong karapatan. Tama, putol ni Nanay Rosa kalmado. Wala. Napasinghap si Marco pero nagpatuloy. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng hindi ko ginawa. Tahimik si Nanay Rosa. Nakaupo siya ng tuwid. Ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Bakit ngayon? Tanong niya. Napatingin si Marco sa sahig. Kasi, ngayon ko lang aaminin na mali ako. Hindi, sagot ni Nanay Rosa. Ngayon ko lang nawala ng tinatakbuhan. Tumama ang mga salita. Hindi malakas pero diretso. Nanay, sabi ni Marco na nanginginig ang boses. Araw-araw kong dalang konsensya. Araw-araw kong iniisip. Ang sarili mo, dugtong ni Nanay Rosa. Tumahimik si Marco. Alam mo ba, patuloy pa ni Nanay Rosa, mabagal ang bawat salita. Kung kailan talaga ako nasaktan? Umangat ang tingin ni Marco. Hindi nung pinagugas mo ako ng pinggan. Hindi nung pinatulog mo ako sa banig. Hindi nung pinagkaitan mo ako ng mesa. Nasaktan mo ako nung nakita akong alam mo. Pero pinili mong huwag magsalita. Natulo ang luha ni Marco. Natakot ako. Lahat naman tayo may takot, Marco. Pero hindi lahat pumipiling manakit para lang mailigtas ang sarili. Sagot ni Nanay Rosa. Tahimik ang sala, si Ariana nakikinig lang. Hindi nakikialam. Hinahayaan niyang mangyari ang sandaling ito. Ang kanyang ina at ang lalaki na minsang tinawag na anak. Humihingi ako ng tawad. Ulit ni Marco, halos pabulong. Kung may kahit kaunting, dahan-dahang umiling si Nanay Rosa. Hindi ako ang nasaktan mo, sabi niya. Napatingin si Marco, ang anak ko. Dugtong ni Nanay Rosa na mas mabigat ang tono. Ang dignidad niya, ang tiwala niya, ang sakripisyong ginawa niya para sa amin. Tumulo ang luha ni Marco. Wala na siyang masasabi. Bilang ina, patuloy ni Nanay Rosa. Ako ang humusga sa ginawa mo. Tumayo siya,
Hindi na lumapit. Hindi siya yumakap. Pinatawad na kita, sabi niya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong dalhin pa ang bigat. Napatingin si Marco. May bahagyang pag-asa sa mata. Pero wag mong asahan na babalik ang dati. Dagdag ni Nanay Rosa. Hindi na akong babaeng tinakot at pinatahimik. Tumingin siya kay Ariana at saka muling bumalik kay Marco. Ang anak ko ang pinili kong ipagtanggol, sabi niya. At iyon ang desisyong hindi ko pinagsisihan. Tumayo si Marco. Nanginginig ang tuhod. Salamat. Kahit ganito. Tumango si Nanay Rosa. Umalis ka na. Walang sigaw, walang drama. Ngunit mabigat ang bawat akbang ni Marco palabas ng bahay. Nang magsara ang gate, tahimik ang paligid. Lumapit si Ariana sa ina. Okay ka lang? Ngumiti naman si Nanay Rosa. Isang ngiting hindi na natatakot. Oo. Hinawakan niyang kamay ng anak niya. Salamat. Sa sandaling iyon, malinaw kung sino ang tunay na hukom. Hindi ang may hawak na pera, hindi ang may hawak ng kapangyarihan, kundi ang inang piniling magsalita sa tamang oras. At sa paghatol na iyon, tuluyang nagsara ang isang sugat. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil natutunan nilang piliin ang isa't isa. Bagong taon ang sinalubong ni Ariana at Nanay Rosa na tahimik. Walang handaan na marami, walang bisita, walang ingay ng paputok na sinusundan ng sigawan. Sa halip, may isang maliit na mesa sa kusina, 2 upuan at isang kalderong kanin na bagong saing. Tahimik ang bahay, pero hindi na iyon ang katahimikang may takot. Ito na ang katahimikang may pahinga. Maagang nagising si Nanay Rosa. Hindi dahil mag-uutos, hindi dahil kailangan niyang magmadali. Nagising siya dahil sanay pa rin ang katawan niyang bumangon sa umaga. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Walang kaba, walang nagmamadali sa likod niya. Tinimpla niya ang kape, dahan-dahan. Walang nagmamadaling tapusin. Lumabas si Ariana mula sa kwarto. Nakapambahay, ang buhok ay nakatali lang. Nanay, sabi niya, ako na magluluto. Umiling naman si Nanay Rosa. Ako na, umupo ka. Ngumiti si Ariana at umupo sa mesa. Hindi na yon ang mesa ng takot. Hindi na yon ang mesa ng may ranggo kung sinong uupo at sino ang tatabi. Mesa na iyon ng pantay. Inalapag ni Nanay Rosa ang ulam. Isang lata ng sardinas. May itlog, may kamatis, may sibuyas. Simple. Napatingin si Ariana sa ulam at saka sa ina. Okay lang ba yan? Tumango si Nanay Rosa. Gusto ko yan. Pero ngayon gusto ko yan kasi pinili ko. Ngumiti si Ariana. Umupo silang dalawa, magkatapat. Walang nagmamadali. Walang nagbabantay. Walang naghihintay na maubos muna ang iba bago kumain. Sabay silang kumuha ng kanin. Masarap, sabi ni Ariana. Totoo ang tono. Oo, sagot ni Nanay Rosa. Iba ang lasa kapag walang takot. Tahimik silang kumain. Hindi awkward, hindi pilit. Parang matagal na nilang ginagawa. Kahit alam nila ngayon lang talaga. Sa gitna ng pagkain, tumingin si Nanay Rosa sa paligid. Malinis ang bahay pero hindi sobra. May bukas ng buhay. Isang tsinelas sa gilid. Isang baso sa lababo. Isang libro sa mesa. Hindi ko iniisip kung may makakakita. Sabi niya bigla. Napatingin naman si Ariana. Nang alin? Kung paano ako kumain? Sagot ni Nanay Rosa. Kung saan ako uupo, kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangan, Nay. Matagal ako natakot, anak. Akala ko kapag nahimik ako, ligtas ka. Ginawa mo lang ang kaya mo. Tama. Pero ngayon alam ko na, hindi kailangang magdusa para may magmahal. Nagpatuloy silang kumain. Sa labas ay may naririnig na paputok. May mga batang tumatawa, may mga kapitbahay na nagbabatian. Normal na umaga ng bagong taon. Sa loob ng bahay, normal din. Pero may bago. Pagkatapos kumain, kusa si Ariana ang nagligpit ng mesa. Hindi utos, hindi obligasyon, pagbabahagi. Tiningnan siya ni Nanay Rosa.
Salamat. Magkasama na tayo, sagot ni Ariana. Ganito na palagi. Umupo si Nanay Rosa sa silya, hawak ang tasa ng kape. Tahimik lang, nakatanaw sa bintana. Walang iniisip na babantayan. Walang kailangang itago. Naalala niya ang banig sa likod ng bahay. Ang lata ng sardinas na kinakain niya noon. Mag-isa, nakayuko, laging handang itago kapag may lalapit. Ngayon, pareho pa rin ang sardinas, pero hindi na masakit. Hindi na ito simbolo ng pagkakait. Hindi na tanda ng hiwalay na mundo. Isa na lang itong pagkain. Simple, sapat, at pinagsasaluhan. Lumapit si Ariana at umupo sa tabi niya. Hinawakan ang kamay ng ina. Nanay, sabi niya, may bala ka ba ngayong taon? Napangiti si Nanay Rosa. Marami, pero hindi naman ako nagmamadali. Ako rin, Nay. Tahimik silang nagmasid sa liwanag nang pumapasok sa bintana. Hindi perpekto ang buhay nila. May alaala pa rin. May sugat pa rin minsang sumasakit. Pero may hangganan na ang sakit. Hindi na ito inuuwi sa araw-araw. At sa katahimikang iyon, malinaw ang isang katotohanan na hindi na kailangang isigaw. Hindi lahat ng kulungan may rehas. Minsan, tahimik lang itong bahay. At kapag natutunan mong buksan ang pinto, kahit ang pinakasimpleng hapag, kahit sardinas lang, pwedeng maging simula ng kalayaan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!